nakakasama po ng loob, lalo na po sa mga tagahanga ni Senator Marcoleta. Bakit po nakakasama ng loob? Putya, tignan niyo naman po yung ginagawa sa kanya. Dito lang po sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang po nagaganap na kung sino po yung nag-iimbestiga, siya po yung makukulong. Si Marcoleta po, wala po kayo nababalitaang kaso. Wala po tayo nababalitaang kaso ni Marcoleta before mag-imbestiga siya ng mag-imbestiga. Okay. Good AM. Bakit naman naging eto po linaw po natin sa amin yan nung nagkausap po kami ni Marcoleta, pinaliwanag niya yung kinaso sa kanya, plunder at indirect bribery. Plunder po, ikaw po ay naglustay ng salapi ng taong bayan, naglustay ka po ng pera ng mahigit 50 million. Okay. Ngayon ang tanong po, dahil 75 million po, pasok po sa plunder, ang tanong, nilustay niya ba yun? Yung pera po ba na nilustay niya, pera po ng taong bayan? Ibig sabihin, yung bang pera na binigay sa kanya? Kasi wala dapat siyang kaso kung hindi niya po sinabi yan na siya po ay binigyan ng campaign fund. Yan po bang binigay sa kanya ng pera galing po sa public? Yan po ba dapat ay pampatayo ng flood control? Pampagawa po dapat ba yan ng kalsada? Yan po ba ay pagpapagawa ng tulay? Hindi naman eh. Di ba? Hindi naman po yung pera na 75 million, hindi po yan para galing sa publiko na lulustay niya katulad po ng mga iniimbestigahan niya. Sa totoo lang po, ito muna sitwasyon bago tayo pumunta dyan sa aktual na kaso. O sige, sa aktual na kaso na muna tayo. Yung indirect bribery na sinasabi, ipabribe mo yung opisyal kasi hihingi ka ng pabor balang araw. Di ba? Tandaan nyo, yung binigay po yan kay Marcoleta, wala po siya sa top 10, wala po siya sa top 12. Kung ikaw po ay ang intention mo kaya ka po magbibigay ng pera, magreregalo ka, yun po yung indirect bribery o bribery. Indirect bribery at bribery, magbibigay ka ng pera sa isang public official hoping in return ikaw ay makakakuha ka ng ganansya. 'Di ba? Halimbawa, binigyan mo ng regalo si Recto. O hindi na, yung DOJ o DOH para direkta po. DOH secretary, binigyan mo ng regalo. Binigyan mo ng pera. Tapos contractor ka pala. Contractor ka ng medisina, gamot. Yun po, indirect bribery. Wala pong yun. Wala pong kapalit yun. Pero kaya ka nagbibigay ng pera kay DOH secretary kasi naghangad ka ng kapalit ng kontrata, makakakuha ka ng kontrata. Pag binigyan ko to ng regalo, baka paboran ako nito ng kontrata. Ganun. Ano ang mapapabor na kontrata ni Marcoleta? Ano ba si Marcoleta before? Nung panahon na yan na siya po ay binigyan ng pera, isolated po si Marcoleta. Tandaan po ninyo, bago tumakbo si Marcoleta, pinag-iinitan na siya. Congressman pa lang po si Marcoleta, pinag-initan na siya. Naalala nyo? Kasi siya lang po yung tanging congressman na nagtanggol kay Sara. Kung kasinungalingan po to, ano ba gagawa natin?
sinungaling na ako. Pero ito po ang katotohanan eh. Ano po ang katotohanan? Tinanggalan siya ng mga committee. Totoo ba yan o hindi? Totoo po yan. Pinag-initan, pinagtutulungan nga siya nung pati nga hopya niya, di ba? Hopya niya nga, kinakain pa para lang mang-asar eh. Galit na congressman pa lang po siya noon. Pero yan po, pinagtatanggol niya po si BP Sara kahit congressman pa lang siya. Pinagtutulungan si BP Sara eh. Sino lang po yung tanging congressman na nagtanggol kay BP Sara nung pinagtutulungan siya sa House of Representatives? Si Marcoleta lang po. Ngayon, sa tingin niyo, tinanggalan po ng lahat ng committee sa Marcoleta, ina-isolate po siya. Mayroon po kaya si Marcoletang power para makapagbigay ng benepisyo? Para ikaw ay mahingan mo siya ng pabor. Mayroon po bang power kaya si Marcoleta? Malapit po ba siya sa pamahalaan? Kung meron po kayong bibigyan at gusto nyo ng kontrata, kontrata sa paggawa ng flood control o kung ano pa man, hindi po kayo kay Marcoleta magbibigay. Hindi po ba? Bakit nyo bibigyan si Marcoleta? Kaaway nga niya yung pamahalaan. Baka nga sarili niya, hindi pa niya mabigyan ng pabor. Alam niyo po, sa totoo lang, pati po mga benepisyo niya bilang congressman, nagtapat po sa amin yan si Marcoleta eh. May mga benefits po yung mga congressman na hindi niya na po natatanggap dahil pinag-iinitan siya. Kung ikaw po magbibigay ng pera kay Marcoleta sa kasong indirect bribery dahil ang gusto mo ay makabenepisyo ka kay Marcoleta, hindi ka kay Marcoleta magbibigay ng pera. Doon sa mga malalakas sa gobyerno. Ano mahihita ko kay Marcoleta? Bakit yan ang bibigyan ko? Kaya binigyan nila ng pera si Marcoleta kahit po sa tingin nila baka hindi naman manalo dahil wala po sa top 15 si Marcoleta nung nagbigay po sila ng regalo dahil kaibigan po nila. Yung nagbigay po ng regalo, kaibigan lang nila. Ng regalo tuloy ng campaign fund. Ngayon, eto po. Ito po ang katotohanan dyan. Bakit daw wala sa salin kung binigay yung regalo na pera? Kasi ang contention ni Marcoleta, bakit niya hindi nilagay yung campaign contribution? Kasi po wala pang campaign period. Nagbigay na sila ahead. Kawawa ka naman Marcoleta, kaibigan ka namin. Kahit hindi ka mananalo sa tingin namin, bibigyan ka pa rin namin para malaman mo na matatalo ka. Baka manalo ka. Ganun talaga mga magkakaibigan eh. Pagbibigyan ka eh. Gusto mong tumakbo kahit alanganin ka mananalo o matatalo. Sige, okay pa rin yung mga kaibigan. Kaibigan niya po yun. Hindi po yun hihingi ng pabor. So wala po yung bribery. Hindi po sila nagbigay para po makakuha ng pabor. Kasi kung kukuha kayo ng pabor, mali yung tao yung bibigyan nyo ng pera. Hindi si Marcoleta. Dapat malalapit. Dapat yung malalapit sa pamahalaan, secretary, mga executive secretary, mga USEC. Okay. Ngayon, eto po. Pagkatapos po niyan, ang tanong na nila, kung regalo lang pala sa iyo yan ng mga kaibigan mo, bakit hindi mo dineklara sa salin? Mukhang tama rin po, di ba? Bakit mo nga naman hindi dineklara sa salin? Ito po ang katwiran dyan. Ako po kasi gobyerno eh. Sa salin po, hindi mo ilalagay sa salin yan. Pwede ka kasi regaluhan ng pera eh. Ngayon ko lang po na-realize yun. No?
Pwede ka pala, tao ka, mahirap ka, kaibigan mo, milyonaryo, pwede ka palang regaluhan ng 10 milyon ng isang, dahil trip ka lang niya, basta magbabayad lang ng buwis yung nagregalo sa'yo. Okay. Walang iya ka, NBI director. Pwede pala yun. Ngayon, bakit daw wala sa yung regalo kay Marcoleta, bakit daw hindi niya nilagay sa salin? Okay. Ganito ba ang buhok ni Matibag? Kaya nga ako nagpagupit para hindi na kami magkamukha eh. Natatandaan niyo si Isko, di ba? Tignan niyo po. So sa madaling salita, mga kapatid, kaya wala sa salin yan. Ang salin po, December. Kaya gagawin mo yan, January, February, dyan mo gagawin. Para lahat na ng pera mo, asset mo yan at the end of the year. O kailan niya ba wala na po yun dahil nagastos niya. Yung niregalo sa kanyang campaign fund, nagastos niya na po yun sa kampanya. Bakit mo ilalagay yung sa salin yung pera na nagastos mo na? Wala na yun. At the end of the year yung pera mo, magkano ang pera mo ngayon? Pag gumagawa po ng salin, kami po gumagawa, magkano pera ko ngayon? Titignan mo yung pera mo sa bangko. Yun dedeklara mo. Cash on bank, 1,000 pesos. Cash on hand, 500 pesos. Yun po yun. Kaya po, sinasabi ni Marcoleta, wala siyang illegal na ginawa. Wala siyang kasalanan. Kaya kahit po siya makulong, hindi po siya babaliktad. Dahil wala naman siyang ginawa eh. Ngayon, punta po tayo rito. Kaya po, ang atin pong konklusyon diyan, kaya nila ipapakulong si Marcoleta dahil hindi nila kaya si Marcoleta. Kaaway nila. Ang lakas naman ng loob nila ba doon? Opo, lumakas na po sobra ang loob nila. Kasi sabi, siguro kung ako po, pinakulong nga namin si Digong eh. Pinakamalaking balakid. Pinakamalaking sakit ng ulo namin si Digong. Pinakamaraming supporter si Digong. Pinakulong nga namin. Kinaya nga namin napakulong. Nasa power pa rin kami. Kaya lahat kaya namin. Yun po yun. Yun po yung konsepto nila. Lahat kaya nilang gawin. Kaya nilang gawin ang lahat ng bagay ngayon. Dahil ang batayan nila, napakulong nga namin si Digong eh. Natinag ba kami? Kami pa rin ang nasa power. Hanggat kakampi namin tong Dilawan, Kakamping at mga Makabayan Black, isolated pa rin yung mga Duterte. Pero yung hindi nyo alam, 90% ng botante, Duterte.